So ito mga idol, oh, may matutunan kayo dito. Ayan, pinawiron ko yung milling machine, walang power kaya binuksan ko. At nag-check ako doon sa kanyang main filter. Mayroon ako nasusukat at 316. Ibig sabihin, walang problema yung primary. So ang wire po na ito po yung kanyang fan. Mayroon dapat tayong sukat dito na 24 volts. So check natin. At ayan, wala. So ibig sabihin, ang problem po nito ay dito sa kanyang secondary supply voltage. Sa ganitong paraan mga idol, no, ay dapat dobling ingat po tayo dahil naka-plug in yung ating welding machine. Sumari po tayong makuryente sa kunting pagkakamali lamang. At dahil alam na natin mga idol, ang problema ng welding machine po na ito, bali may naisip na po tayong solusyon. Mari po tayong maglagay ng 4 wires. Pero bago yan mga idol, no, dapat muna natin i-check yung secondary, baka mayroong shorted lamang. At ito yung pamamaraan ko mga idol, no, para malaman ko kung may shorted ba o wala dito sa kanyang secondary. So gagamit po ako ng 12 volts external power supply. At ito po siya. So ngayon simulan natin dito. Sa dalawang kapasitor na ito, ang isa supply ng fan blower na 24 volts at ang isa naman supply ng PWM IC na 15 volts. At ito yung kakailanganin natin. External 12 volts power supply kahit ano basta 12 VDC. At gagamit din tayo ng female jack at ito. Nabili po natin ito sa online. So babalik tayo sa dalawang kapasitor. Ang kulay pula na wire ilagay natin sa positive na paa ng dalawang kapasitor pagsamahin natin. Tapos ang back sa negative na kapasitor kahit saan dahil naka-common ground ang mga yan. At pagkatapos ito na. Ito yung supply natin na 12 VDC. Ngayon saksak natin. At ayan, gumana. At hindi lang basta nagkaroon ng display, yung fan ay gumagana rin. So hindi ibig sabihin na magkaroon na po ito ng output dahil ang pinapagana lang po natin ay yung kanyang secondary supply. Bali, ang ginawa po natin ay upang makasisiguro po tayo na kapag naglagay po tayo ulit ng panibagong switching IC ay hindi masisira agad. So balit, wala tayong available na switching IC kaya ito lang muna ang gagamitin po natin, yung 4-wire module. Pero bago natin ikabit yan, ay may mga dapat muna tayong gawin. Kailangan muna nating tanggalin ito. Ito yung kanyang switching IC. Pwede rin gamitin sa pagtanggal yung soldering iron. Pero ang gagamitin po natin ay itong hot air. At sa pagkabit naman, ang kulay pula ay dito natin ilagay sa pinagtanggalan ng switching IC kung saan nakakunik po ito sa positive side ng main filter capacitor. At ang kulay black naman ay dito kung saan nakakunik ito sa negative side. At dito naman tayo sa color yellow kung saan sa secondary natin ito ikakabit. Dito sa positive side ng 24 VDC na supply ng fan cooler. At ito ang kulay blue ay sa common ground ng secondary supply. At ang panghuli naman ay mag-adjust po tayo sa reference voltage. At bali, abang na po natin ang ating voltage tester dito sa socket na supply ng ating fan na 24 VDC. Kung saan yan po yung ating reference voltage. So ngayon, ipapower on na po natin. Gumamit pala tayo ng protection valve at kung makikita nyo ay umilaw ito saglit. At ayan, may nasusukat na tayo na 4.6 dito sa reference voltage. So kailangan na po natin taasan. Kahit makakuha lamang po tayo dito ng 22 VDC. At kung mapapansin nyo mga idol, na-set up po natin sa 22 VDC at hindi lang yan, nagkaroon na po ito ng display. At ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkakaroon na rin ito ng output voltage na 43.9 VDC. So next ay hanapan natin ang magandang lalagyan yung ating 4-wire module. At ito na po siya mga idol. Dito po natin ilagay sa heatsink ng bridge rectifier diode. Kaya lagyan na po natin ito ng cover mga idol para makapag final testing na po tayo. At ayan, kung makikita nyo mga idol, napakaganda na ng kanyang performance. Kaya kung sa tingin nyo mga idol na nakatulong ang video ito, baka naman, yun lang.